Hello everyone! Kumusta kayong lahat? Ayan, so it's 8 o'clock in the evening. So, nandito na ako sa bahay. Ayan, alam nyo guys, super antok ako kasi usually araw-araw, alas 4 pa lang nagigising na ako. Ayan, so for today's video, mayroon akong i-share sa inyo. Ayan. So, by the way, mega love shout out sa mga bagong aplikante papunta dito sa Romania. Yung may mga employer na, yung mga nag-apply. Mega love shout out sa inyo. Ayan. So, welcome to Romania soon. Alam niyo na kung sino kayo. So, for today's video, i-share ko sa inyo ang isang another experience ng ating kababayan dito sa Romania. So, meron sa akin nag-message na Pilipina. Tapos, yung kaibigan ko na, matagal ko ng kaibigan dito, 9 years, in-recommend din siya sa akin. Nung mag-message sa akin si kabayan, ay tapos daw siya ng 2 years contract sa kanyang amo. Pero, sa akin may question mark niya na, kasi si kabayan ay 6 na pala ang napuntahan na employer. 6 na employer na ang nag-interview sa kanya. At most of them ay galing din sa ibang agencies. Ayan. So, pagdating dito sa akin, meron ako sa kanyang in-introduce na employer. Ang sabi niya na dyan na lang daw siya. Nagmakaawa siya sa akin na wag ko na daw ibigay sa iba. So, by the way, para sa mga bago dito sa aking channel, my name is Lisa. I am from Philippines. I am currently working and living in Romania. So, yan, nagmakaawa si kabayan sa akin na hindi na daw ibigay sa iba. So, ang employer that time was in holiday. So, nasa holiday sila ng 1 month. Ang ginawa ko para at least makapag-usap na sila or para ma-confirm kung nagkakagustuhan sila, si kabayan ay pina-interview ko sa employer through video call. So, okay naman sila lahat. Ang agreement nila lahat ay super okay. So, hanggat sa nag-decide ang amo na i-start na yung kanyang papers, kahit hindi pa sila nag-meet personal. So, ang mga employer, instead na 1 month sila sa holiday, ginawa na lang nilang 3 weeks. Umuwi sila dito sa Bucharest para ma-meet nila si kabayan. So, to make this story short, dumating sila ngayon nung Sabado lang. So, July, how to say, nung Sabado, anong araw ngayon? Sa 8 ngayon, 8, 7, 6, 5, 4, July 4. Dumating ang employer July 4. So, dahil nga si kabayan ay nag-antay siya hanggang sa dumating sila dito sa Bucharest. So, pagka July 5, nag-start na si kabayan. Noong mag-start na si kabayan, wala siyang message sa akin na nandito na ako, ganyan. Wala, as in walang inform. Pero it doesn't matter. Ang importante kasi sa akin, nakakatulong tayo, appreciate na natin yan. So, nag-start siya noong Sunday. Okay? So, pagka Monday, ng alas 4 ng madaling araw, may message si kabayan. Reklamo na, imagine nyo, alas 4 ng madaling araw. Si kabayan, gusto na niyang umalis dahil daw, sinabihan daw siya ng amo na pagpunta daw natin ng Spain, kasi ang amo is pupunta ng Spain, ng Dubai, kasama siya palagi kasi nga mga negosyante. Pagpunta daw natin ng Spain, ay babantayan mo yung bata, nag-iisang anak, baka daw tumalon sa pool. Yun lang ang pupupusan mo. Alam nyo si kabayan, yan lang ang narinig sa amo, umayaw agad. Sa sahod na 1,200 euro, live out, my pre-apartment, with papers, with everything. Umayaw siya. Ang rason niya sa akin ay dahil daw hindi siya marunong lumangoy. So, tama ba ang ginawa niya? Alam nyo, ang employer galit na galit kasi nga dapat nasa holiday pa sila. Alam nyo guys, pag mga ganitong sitwasyon, usually pag nagre-recommend ako, ang aplikante at ang employer, sila ang nag-uusap niyan.
So, sila ang nag-uusap niyan, hindi ako namamagitan. Ako lang ang nagpapakilala sa kanila. So, lahat ng mga agreement, lahat ng demands, nasa in-between sa kababayan natin yan at sa employer, sorry. Okay? So, gusto na niyang umalis agad pagka Lunes dahil nga hindi daw niya kaya, baka daw ang bata tumalon. So, in my mind, in my opinion tama ba ang ginawa ni Kabayan? In my opinion, kung ikaw ay isang eksperyensyadong nani, yan lang ang sinabi sa'yo ng amo mo na babantayan mo sa Spain baka tumalon sa pool. So, kung may experience ka, kung may anak ka talaga sa Pilipinas, dapat bang mag-surrender ka agad? Okay? So, para sa akin, masyadong very unreasonable yung ginawa ni Kabayan, di ba? So, ito na, yung employer, galit na galit. So, hindi ko alam na nag-umpisa na siya. So, dahil galit na ang employer, sa akin ang bagsak. Kasi ganyan Lisa, kasi na-recommend mo, whatever. Ang payo ko lang, ang masasabi ko lang sa ganitong sitwasyon, alam nyo guys, ang ganitong sitwasyon, si Kabayan ay gumawa lang ng rason. Okay? Ang totoo niyan ay hindi niya nagustuhan ng amo. Okay? So, bakit hindi natin sabihin ang totoo? Na, sorry ma'am, sorry sir, parang hindi ako masaya dito sa inyo. Pero kung isa kang tunay na OFW, na may experience ka talaga sa pagiging OFW sa ibang bansa, ang isang araw ay hindi mo pa pwedeng i-judge ang employer. Diba? Kasi, kumbaga nasa training period ka pa nga. Alam nyo guys, itong binigay ko pa kay Kabayan, napakagalanti ng amo nito. Kasi sobrang yaman ang amo nito. Pero si Kabayan, without saying na, Lisa, salamat at tinulungan mo ako, ayaw ko dito. Diba? Bakit mayroon tayong mga kababayan, pag natutulungan na, walang niho-niha. Pag pumasok na, walang sabi nga, pumasok ako, nag-start na ako dito, pero pag may problema, sa tumulong na ang bagsak. Okay? So please, ang ibig kong sabihin sa inyo, sa mga papunta pa lang at sa mga nandito na sa Romania, please, be honest. Huwag po nating sabihin na, umalis ako dahil hindi ko kayang bantayan sa pool. 3 years old, ang bata, pwede mo yan laruin lang, pwede mo yan convince, di ba? So, rason mo na lang yan. Dapat sinabi mo ang totoo na baka nakahanap ka ng amo. Dahil hindi ka hiyang sa kanila, di ba? Kasi nasa Romania tayo, nasa Europe tayo, we are open country. So, walang sino mang pwede magporsige sa'yo. Okay? So, inuulit ko, comment down kung ano ang opinion nyo dito. So, please, 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 be honest. Be honest. Be honest. Okay? Mag-ingat po lahat. Sana makatulong. Bye!